Isang nakabibinging iyak. Iyon ang tanging naririnig ni Adrian Villamonte sa loob ng marangyang first-class cabin. Hindi ang mahinang ugong ng eroplano, hindi ang magagalang na bulong ng mga flight attendant. Tanging ang matining at walang tigil na pag-iyak ng sarili niyang anak. Si Adrian Villamonte, ang CEO ng Villamonte Corporation, isang lalaking kayang magpatiklop ng mga karibal sa isang tawag lang. Isang lalaking sanay na nasusunod ang lahat ng gusto. Ngunit sa mga sandaling ito, habang pinapawisan ang kanyang noo sa ilalim ng malamig na aircon, pakiramdam niya ay siya ang pinakawalang kwentang tao sa buong mundo. "Shh, Enzo. Please, Daddy's here." Pakiusap niya sa ikasandaang beses habang marahang inuuga ang 7 buwang gulang na sanggol sa kanyang mga braso. Ngunit lalo lang lumakas ang iyak ni Enzo na tila ba isang sentensya sa kanyang kabiguan. Naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang tingin ng isang matandang babae sa kabilang upuan na may halong inis at awa. Ang iritadong buntong hininga ng isang business class passenger mula sa likuran. Ang bawat segundo ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang ego. Kontrolado niya ang isang multibilyong kumpanya. Pero ang sarili niyang anak, hindi niya mapatahan. "Sir," isang magalang ngunit matatag na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Isang flight attendant ang nakatayo sa kanyang tabi. May pilit na ngiti sa labi. "Pasensya na po, sir. Baka po gusto ninyong subukan ang tulong ng isa sa mga pasahero? Isa po siyang nurse." Para siyang sinampal. Humingi ng tulong? Siya? Ngunit nang muli niyang tignan ang namumulang mukha ni Enzo, nilunok niya ang kanyang pride. "Sige," halos pabulong niyang sagot. Ilang sandali pa, isang babae ang lumapit, sinamahan ng flight attendant. Simple lang ang suot nito, malayo sa karangyaan ng mga kasama niya sa cabin. Walang bakas ng mamahaling alahas o makeup, ngunit meron siyang aura ng kapayapaan at kumpiyansa. "Ako po si Liza, sir. Pwede ko po bang subukan?" Tanong nito sa mahinahon na boses. Walang salitang tumango si Adrian at maingat na inabot si Enzo. Sa paglipat ng sanggol sa mga braso ni Liza, tila may mahikang nangyari. Dahan-dahang hinaplos ni Liza ang likod ni Enzo. May ibinulong siyang isang malamyos na himig, isang kantang hindi pamilyar kay Adrian. At sa loob lamang ng 1 minuto, ang nakabibinging iyak ay unti-unting humina. Napalitan ng maliliit na hikbi hanggang sa tuluyan itong nawala. Isinandal ni Enzo ang kanyang ulo sa dibdib ni Liza at pumikit. Natahimik ang buong cabin. Maging si Adrian ay hindi makapagsalita. Nakatitig lang siya sa eksena sa kanyang harapan. Ang babaeng ito, na may simpleng anyo at mahinahong presensya, ay nagawa ang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng halos 1 oras. Hindi ito kapangyarihan. Hindi ito pera. Iba ito. Sa natitirang oras ng biyahe, nanatili si Enzo sa mga bisig ni Liza, mahimbing na natutulog. Walang nagsalita sa pagitan nila ni Adrian. Paminsan-minsan ay nagtatama ang kanilang mga mata at isang tipid na ngiti lang ang isinusukli ng babae bago muling ibaling ang atensyon sa bata. Nang lumapag na ang eroplano, dahan-dahang ibinalik ni Liza si Enzo kay Adrian. "He's a healthy baby boy, sir," sabi niya. Minsan kailangan lang nila ng ibang yakap. Bago pa man makapagpasalamat ng maayos si Adrian, tumalikod na si Liza at bumalik sa hanay ng mga pasahero sa economy class. Naglaho sa gitna ng mga tao. Naiwan si Adrian na karga ang natutulog na si Enzo. Pakiramdam ay may kung anong nawala. Isang pakiramdam ng kapayapaan na saglit niyang natikman. Pagkababa niya ng eroplano, habang naglalakad sa pribadong terminal, kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang tinawagan niya. Ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang assistant. "Mark," sabi niya. Ang boses ay muling naging malamig at puno ng awtoridad. Ang CEO na kilala ng lahat. "May ipapahanap ako sa'yo." "Sino po, sir?" Tumingin si Adrian sa labas ng bintana, sa daan, kung saan nawala ang babae kanina. "Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng yon.
I want her working for me by tomorrow. 1,000,000 piso kada buwan? Halos mabitawan ni Liza ang kanyang cellphone. Inulit niya ang sinabi ng babae sa kabilang linya na tila ba isang salitang banyaga na hindi niya maintindihan. Pasensya na ma'am, baka nagkamali lang po kayo ng numero. Hindi po, Miss Liza de la Cruz. Sagot ng boses, kalmado at profesional. Tumatawag po ako mula sa Human Resources Department ng Villamonte Corporation. Ang alok po ay personal na inutos ni CEO Adrian Villamonte. Nais niya kayong kunin bilang private pediatric nurse para sa kanyang anak na si Enzo. Natigilan si Liza. Ang lalaki sa eroplano, ang desperadong ama na may mga matang puno ng pagod, ang lalaking may kapangyarihang tila kayang bilhin ng lahat maliban sa katahimikan ng sarili niyang anak. Ang sahod ay hindi kapani-paniwala. Sapat na yon para mabayaran ang utang ng kanyang pamilya, mapaayos ang bubong ng bahay nila sa probinsya, at mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang nanay. Ngunit may kung anong kaba sa kanyang dibdib. Ang mundong iyon, hindi niya ito mundo. Kailangan ko po bang mag-isip? Ang sabi po ni Sir Adrian, kung tatanggi kayo, dodoblehin niya ang alok. Napapikit si Liza. Hindi na ito isang alok. Isa itong utos na nakabalot sa salapi. Kinabukasan, nahanap niya ang sarili sa isang napakalaking mansyon sa Forbes Park. Ang gate pa lang ay mas mataas na sa bahay nila. Ang hardin ay mas malawak pa sa plaza ng kanilang bayan. Bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Dinala siya ng isang katulong sa isang silid-aklatan na mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan niya. Napapalibutan siya ng libu-libong libro na mukhang hindi pa nabubuklat. Doon, nakilala niya sa unang pagkakataon ang ina ni Adrian, si Doña Consuelo Villamonte. Nakaupo ito sa isang silyang tila trono. Suot ang isang eleganteng bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng marmol na sahig. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, na tila ba isa siyang insekto sa ilalim ng mikroskopyo. So ikaw si Liza, sabi ng matanda. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Walang bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. You must have done something remarkable para makuha ang atensyon ng anak ko. Hindi alam ni Liza kung ano ang isasagot. Ginawa ko lang po ang trabaho ko bilang nurse, ma'am. Isang trabaho. Inulit ni Doña Consuelo, dahan-dahang tumatango. Mabuti at malinaw sa'yo yan. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may awtoridad. You are here to do a job and nothing more. Aalagaan mo ang apo ko. Suswelduhan ka para doon. Huwag mong kalimutan kung saan ka lumingon. Ang mga salita ay magalang, ngunit ang kahulugan ay malinaw na isang babala. Pakiramdam ni Liza ay biglang lumiit ang malawak na silid. Tumango na lamang siya. Pumasok si Adrian sa silid. Suot ang isang mamahaling business suit. Ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan na ng talas ng isang CEO. Good, you're here, sabi niya kay Liza. Ang boses ay walang emosyon. My mother has explained your duties. I assume. Opo, sir, sagot ni Liza, halos pabulong. Excellent! Tatalikod na sana si Adrian ng isang babae ang biglang pumasok sa silid. Maganda ito, balingkinitan, at nakabihis ng damit na halatang nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng damit ni Liza na pinagsama-sama. Lumapit ito kay Adrian at kumapit sa braso nito na tila pag-aari niya ang lalaki. Adrian, darling, kanina pa kita hinihintay. Sabi nito sa matamis, ngunit may himig ng pagkadismayang boses. Pagkatapos ay napatingin ito sa kanya. Isang mabilis na sulyap na puno ng paghamak. Hindi man lang siya nito tinapunan ng pangalawang tingin. Ibinaling nito ang atensyon pabalik kay Adrian, ngunit sinadya nitong lakasan ng boses para marinig niya. Seriously, Adrian? Ito na ba ang pamantayan mo ngayon? Dumaan ang mga araw na naging linggo.
Unti-unting nagkaroon ng bagong ritmo ang mansyon ng mga Villamonte. Isang ritmong hindi pa naririnig ni Adrian noon. Hindi na siya umuuwi sa isang bahay na pinaghaharian ng nakabibinging katahimikan o ng panay na pagiyak ni Enzo. Sa halip, madalas niya ngayong naririnig ang isang mahinang ugong ng isang pamilyar na oyayi o ang malambing na boses ni Liza habang kinakausap ang kanyang anak na para bang naiintindihan siya nito. Isang gabi, umuwi siya ng mas gabi kaysa karaniwan. Pagod ang kanyang isip mula sa maghapong pakikipagpulong. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ni Enzo, natigilan siya sa nakita. Nakaupo si Liza sa isang tumba-tumba sa tabi ng kuna. Karga-karga si Enzo. Mahina siyang humunguni habang marahang tinatapik ang likod ng bata. Ang ilaw mula sa lampshade ay nagbibigay ng ginintuang sinag sa kanilang dalawa, na lumilikha ng isang imahe ng perpektong kapayapaan. Napansin ni Adrian na iba na ang unipormeng suot ni Liza. Isa na itong simpleng puting blusa at itim na pantalon. Mas komportable, hindi na kasing higpit ng uniporme ng mga katulong. Siya ang nag-utos niyon. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang empleyado. Nakita niya ang isang babaeng nagbibigay ng kalinga na hindi kayang bilhin ng pera. Nakita niya ang kapayapaan na matagal nang hinahanap ng kanyang magulong mundo. Ngunit ang kapayapaang iyon ay madaling sirain. Kinagabihan, nagkaroon sila ng isang maliit na salo-salo sa mansyon. Naroon ang ilang malalapit na kaibigan ng pamilya. At syempre, naroon si Catherine. Habang nagkakasiyahan ang lahat sa sala, lumabas si Liza mula sa kusina. May dalang bote ng gatas para kay Enzo. "Excuse me po," magalang niyang sabi habang sinusubukang dumaan. Biglang humakbang si Catherine at aksidenteng nabunggo si Liza. Natapon ang laman ng isang kopita ng red wine sa puting blusa ni Liza, lumikha ng isang malaking pulang mantsa. "Oh my God! I'm so sorry," sabi ni Catherine. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay nagsasabi ng ibang kwento. "Ang clumsy ko talaga. Eto, linisin mo na lang agad para hindi magmantsa ng tuluyan." Inabutan ni Catherine si Liza ng isang maliit na tissue na para bang iyon ay sapat na. Kitang-kita ni Adrian ang pamumula ng pisngi ni Liza, ang pagkapahiya sa kanyang mga mata habang sinusubukan nitong manatiling kalmado. "Okay lang po, ma'am," sabi ni Liza, nakayuko. Isang bagay ang kumulo sa loob ni Adrian, isang galit na hindi niya naramdaman noon. Bago pa man makapagsalita si Liza, humakbang siya paharap. "Hayaan mo na yan, Catherine," sabi niya. Ang boses ay malamig at matigas. "Ang mga katulong na ang bahalang maglinis niyan." Pagkatapos ay bumaling siya kay Liza. "Liza, go upstairs. Magpalit ka ng damit." Natigilan ng lahat. Maging si Catherine ay napanganga, hindi makapaniwala sa narinig. Ito ang unang beses na pinagsalitaan siya ni Adrian nang ganoon sa harap ng ibang tao, lalo na para ipagtanggol ang isang yaya. Sumunod si Liza ng walang imik. Sinundan siya ng masamang tingin ni Catherine hanggang sa mawala ito sa hagdanan. Kinagabihan, ipinatawag siya ng kanyang ina sa silid-aklatan. "Adrian," simula ni Doña Consuelo, nakaupo sa kanyang silyang tila trono. "Hindi ko nagustuhan ang inasal mo kanina. You embarrassed Catherine in front of our friends." "Siya ang nanguna, ma," matigas na sagot ni Adrian. "At nakita ninyo yon. Kahit na, isa lamang siyang empleyado, Adrian. At si Catherine, she is our equal. Huwag mong hayaang ang isang nobody na tulad ng babaeng iyon ang maging dahilan ng gulo sa pamilyang ito. Ang tanging nagbibigay ng kapayapaan sa bahay na ito ay ang nobody na tinutukoy mo, ma." Nagigting ang panga ng kanyang ina. "Mag-ingat ka sa pananalita mo, anak. Baka malimutan mo kung sino ang kausap mo." Hindi na sumagot si Adrian. Tinalikuran niya ang kanyang ina at naglakad palabas. Ngunit habang papalayo siya sa pasilyo, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng silid-aklatan
At ang pagpasok ni Catherine, hindi niya sinasadyang marinig, ngunit sapat na ang lakas ng kanilang mga boses. Huwag kang mag-alala, Catherine. Narinig niyang sabi ng kanyang ina, ang boses ay puno ng lason. Kung hindi natin siya mapaalis ng maayos, kailangan nating gumawa ng paraan para si Adrian mismo ang magtaboy sa kanya. Anong plano ninyo, tita? Tanong ni Catherine. Kailangan natin ng isang bagay na hindi niya kayang itanggi. Sagot ni Doña Consuelo. Isang bagay na dudurog sa tiwala ni Adrian sa kanya habang buhay. Isang gabi, isang mataas na lagnat ang biglang dumapo kay Enzo. Hindi mapakali si Adrian. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa loob ng maluwag na kwarto ng bata. Habang si Liza ay nanatiling kalmado, profesional na ginagawa ang lahat ng kanyang natutunan bilang isang pediatric nurse. Mataas pa rin ba? Tanong ni Adrian sa pang-10 beses. Ang boses ay puno ng pag-aalalang hindi maitago. Hinawakan ni Liza ang noo ng bata. Medyo mainit pa po, sir. Pero normal po ito. Binigyan ko na po siya ng gamot. Kailangan lang nating hintayin na bumaba. Umupo si Adrian Cecilia sa tabi ni Liza. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liza ang CEO ng Villamonte Corporation na walang suot na maskara ng kapangyarihan. Ang nakikita niya ngayon ay isang ama. Isang amang takot na takot para sa kanyang anak. Lumipas ang ilang oras ng tahimik na pagbabantay. Tanging ang mahinang paghinga ni Enzo ang maririnig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang sabay nilang inaayos ang kumot ng bata, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila dumaloy sa buong katawan ni Liza. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Sumulyap siya kay Adrian at nakita niyang nakatingin din ito sa kanya. May kakaibang kislap sa mga mata na ngayon niya lang nakita. Sorry po, sabi niya, napaiwas ng tingin. It's okay, sagot ni Adrian. Ang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. Nang mag-umaga, bumaba na ang lagnat ni Enzo. Isang ngiti ng ginhawa ang gumuhit sa mga labi ni Adrian. Salamat, Liza, sabi niya. At sa pagkakataong yon, ang pasasalamat ay tila nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang puso. Kinabukasan, bilang pasasalamat, dinala siya ni Adrian sa isang lugar sa mansyon na hindi pa niya napupuntahan, isang hardin na nakatago sa likurang bahagi ng property. Puno ito ng mga puting rosas. This was Isabella's favorite place, sabi ni Adrian habang marahan silang naglalakad. Dito siya laging naglalagi. Naupo sila sa isang batong upuan. Sa unang pagkakataon, nagkwento si Adrian tungkol sa kanyang yumaong asawa. Kinuwento niya kung paano sila nagkakilala, ang pagmamahalan nila, at ang biglaang pagkawala nito dahil sa isang car accident. Habang nagsasalita si Adrian, ramdam ni Liza ang bigat at lungkot sa bawat salita. Ngunit sa likod ng kalungkutan, may naramdaman siyang kakaiba. Isang pakiramdam na may kulang sa kwento. Isang bagay na hindi sinasabi. Napakasakit siguro na mawala siya ng ganoon kabilis, mahinang sabi ni Liza. It was, sagot ni Adrian, nakatingin sa malayo. One moment she was there, the next, she was gone. Isang trahedya na hindi inaasahan. Kinagabihan, habang naghahanap ng isang libro ng pambatang kwento sa silid-aklatan, may isang bagay na nahagip ang mata ni Liza. Sa ilalim ng isang hilera ng makakapal na encyclopedia, may isang maliit na leather-bound na libro. Kinuha niya ito. Wala itong pamagat. Dahil sa kuryosidad, binuklat niya ito. Isa itong lumang diary at ang sulat kamay ay pambabae. Sa unang pahina, nakasulat ang pangalan, Isabella. Dapat sana ay isinara na niya ito. Mali ang magbasa ng gamit ng iba. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na buklatin ang ilang pahina. Huminto siya sa isang entry na may petsang malapit sa araw ng pagkamatay nito. Iisang linya lang ang nabasa niya. Isang linyang nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Catherine knows my secret. I'm afraid of her. Bago pa man niya maintindihan ang kanyang nabasa, isang matinis na boses ang biglang bumasag sa katahimikan.
Anong ginagawa mo? Napalingon si Liza. Nakatayo sa pintuan si Catherine. Nanlalaki ang mga mata. Ang muka ay putlang-putla. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Catherine ang diary mula sa kanyang mga kamay. Ang mga daliri nito ay nanginginig. Bakit mo pinapakialaman ang hindi sayo? Sigaw ni Catherine. Ang takot at galit ay malinaw na nakikita sa kanyang muka. Ang katahimikan sa hapagkainan ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamahal na chandelier na nakasabit sa itaas nito. Nakahain ng almusal, ngunit walang halos gumagalaw. Si Doña Consuelo ay umiinom ng kanyang kape. Ang mga matay nakatutok sa dyaryo na para bang wala siyang pakialam sa tensyon sa paligid. Si Catherine naman ay may isang munting na ngiti sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Adrian, anak, may mahalaga tayong pag-uusapan. Basag ni Doña Consuelo sa katahimikan, ibinaba ang kanyang tasa. Bago pa man makasagot si Adrian, pumasok ang dalawang katulong sa silid, kasama si Liza. Ang mukha ni Liza ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito at takot. Ano ito, ma? Tanong ni Adrian. Ang boses ay nagsisimula ng maging matigas. Catherine! Utos ni Doña Consuelo. Tumayo si Catherine, lumapit sa isa sa mga katulong at kinuha ang handbag ni Liza. Pasensya na, Liza, pero kailangan naming gawin ito, sabi niya sa isang boses na puno ng pekeng awa. Ibinuhos niya ang laman ng bag sa isang maliit na mesa sa gilid. Lumabas ang mga karaniwang laman. Isang pitaka, suklay, cellphone. Ngunit may isang bagay na kumislap sa ilalim ng ilaw. Isang pamilyar na kwintas. Ang kwintas na may diamanteng palawit na ibinigay niya kay Isabela noong kanilang unang anibersaryo. Ang kwintas ni Isabela, sabi ni Doña Consuelo, ang boses ay puno ng pagkadismaya at galit. Ilang linggo na naming hinahanap yan. At ngayon, nasa bag mo pala, Liza. Napatingin ang lahat kay Liza. Umiling siya. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Magnanakaw, sigaw ni Catherine. Itinuturo si Liza. Matagal ko nang sinasabi sa iyo, Adrian, hindi siya mapagkakatiwalaan. Pinapasok mo ang isang ahas sa pamamahay mo. Hinarap ni Doña Consuelo si Adrian. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkabigo. Nakikita mo na, Adrian? Ito ang resulta ng pagtitiwala mo sa isang estranghero. Kailangan mong tawagan ng pulis. Ipakulong ang babaeng yan. Ang mga salita ay tumama kay Adrian na parang mga suntok. Ang ebidensya ay malinaw. Ang kwintas, ang akusasyon, lahat ay nakaturo kay Liza. Ngunit nang tignan niya si Liza, hindi isang magnanakaw ang nakita niya. Nakita niya ang babaeng kumanta para patahanin ang kanyang anak. Nakita niya ang babaeng magdamag na nagbantay sa tabi ni Enzo. Nakita niya ang takot at sakit sa mga mata nito, hindi ang pagkakasala. Naalala niya ang narinig niyang usapan ng kanyang ina at ni Catherine sa pasilyo. Isang bagay na dudurog sa tiwala ni Adrian sa kanya. Habang buhay. Ito na yon. Ito ang kanilang plano. Hindi, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Anong sabi mo? Tanong ni Donna Consuelo, hindi makapaniwala. Sabi ko, hindi. Tumayo si Adrian at dahan-dahang lumapit kay Liza, na ngayon ay tahimik ng umiiyak. Tumayo siya sa pagitan ni Liza at ng kanyang mga akusador. Tinitigan niya ang kanyang ina at si Catherine. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. I trust her, deklara niya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Mark, sabi ni Adrian sa kanyang cellphone. Review the security footage in the mansion for the last 24 hours, now. Biglang namutla si Catherine, maging si Doña Consuelo
ay nagbago ang ekspresyon. Pagkaraan ng ilang minuto, tumawag pabalik si Mark. Inilagay ni Adrian ang tawag sa loudspeaker. "Sir," sabi ni Mark, "may nakita po ako. Kaninang madaling araw, pumasok po sa kwarto ni Ma'am Liza ang isa sa mga bagong katulong. Siya po ang naglagay ng kwintas sa bag." Hinarap ni Adrian ang katulong na nanginginig sa isang sulok. "Sino ang nag-utos sa'yo?" Tanong niya. Ang boses ay nakakatakot. Hindi sumagot ang katulong. Umiiyak lang ito. "Sino?" Sigaw ni Adrian. Nanginginig na itinaas ng katulong ang kanyang daliri. Hindi kay Catherine, kundi diretso sa nagaharing reyna ng mansyon, diretso kay Doña Consuelo. Ang Villamonte Charity Ball ay parang isang eksena mula sa isang pelikula na hindi kailanman mapapanood ni Liza. Ang mga babae ay nakasuot ng mga gown na nagkikislapan, ang mga lalaki ay matikas sa kanilang mga tuxedo. Isang ilog ng champagne ang dumadaloy at ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at mga pekeng tawa. At sa gitna ng lahat ng iyon, pakiramdam ni Liza ay isa siyang impostor. Pinilit siya ni Doña Consuelo na sumama sa dahilang kailangan ng personal na anino ni Enzo. Binigyan siya ng isang bestida, isang simpleng damit na kulay abo, walang korte, na mas mukhang uniforme ng isa sa mga waitress kaysa sa isusuot ng isang bisita. Alam niyang sinadya ito. Nais ng matanda na iparamdam sa kanya na hindi siya kabilang at nagtagumpay ito. Habang karga-karga niya si Enzo sa isang sulok, pinipilit niyang huwag mapansin. Ngunit tila isa siyang magnet para sa masasamang tingin ni Catherine na ngayong gabi ay parang isang prinsesa sa kanyang kumikinang na pulang gown, laging nakakapit sa braso ni Adrian. Nakita ni Liza ang paglapit ni Catherine. Hila-hila ang isang matandang lalaki na mukhang importante. Isang ngiting mapanlait ang gumuhit sa mga labi ni Catherine. "Don Ricardo?" sabi ni Catherine sa matamis na boses. "I'd like you to meet someone." Siya si Liza. Tumango lang si Don Ricardo, tila naghihintay ng karugtong. Ngumiti ng mas malapad si Catherine at sinabi ang mga salitang parang sampal sa pandinig ni Liza. "Ang yaya ni Enzo. She's been a great help sa pamilya." Yaya. Hindi nurse. Yaya. Isang salitang sinadyang piliin para ipamukha sa lahat ang kanyang posisyon. Naramdaman ni Liza ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Gusto niyang magpalamon sa lupa. Ngumiti na lang siya, nang pilit at yumuko. Hindi niya napansin si Adrian na nakatayo sa di kalayuan, hawak ang isang baso ng alak, tahimik na nanonood. Nakita niya ang lahat. Ang paglapit ni Catherine, ang nangiting mapanlait, ang salitang yaya, at nakita niya ang sakit sa mga mata ni Liza. Sa isang iglap, isang apoy ang biglang nag-alab sa mga mata ni Adrian. Marahan niyang ibinaba ang kanyang baso. Naglakad siya, hindi papunta kay Catherine o kay Don Ricardo. Naglakad siya diretso papunta kay Liza. Natigilan ang lahat ng walang sabi-sabing kinuha ni Adrian si Enzo mula sa mga bisig ni Liza at ibinigay ito sa isang nagulat na katulong. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Liza. Isang kamay na nanginginig at malamig. "Adrian, what are you doing?" Tanong ni Catherine. Ang boses ay may bahid ng panik. Hindi siya pinansin ni Adrian. Sa halip, hinila niya si Liza, palayo sa sulok, papunta sa gitna ng bulwagan, diretso sa entablado, kung saan tumutugtog ang isang maliit na orkestra. Kinuha niya ang mikropono mula sa naguguluhang MC. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hall. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Huminga ng malalim si Adrian. "Magandang gabi sa inyong lahat." Simula niya, ang boses ay malinaw at malakas. "I'd like to introduce someone properly." Tumingin siya kay Liza. Isang tingin na nagpatunaw sa lahat ng kaba at kahihiyan sa puso nito. "This is Liza de la Cruz. She is not just a nurse for my son." Diin niya sa bawat salita. "She is the person who brought peace into my home when there was none.
She is the person who taught me what it truly means to care for someone selflessly. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Liza. At sa mga sandaling ito, pagpapatuloy niya, ang mga mata ay nakatitig pa rin kay Liza na para bang silang dalawa lang ang tao sa silid. Siya ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Parang bombang sumabog ang kanyang mga salita. Nakita ni Liza ang mukha ni Catherine, isang halo ng gulat at pagkamuhi. Nakita niya si Doña Consuelo. Ang mukha ay naging bato, walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Biglang nagsimulang tumugtog ang orkestra ng isang mabagal na kanta. Binitawan ni Adrian ang mikropono at inilagay ang kanyang kamay sa baywang ni Liza. "May I have this dance?" Bulong niya. Hindi makapagsalita, tumango na lang si Liza at nagsayaw sila. Sa gitna ng daan-daang pares ng matang nakatitig, nagsayaw sila. Pakiramdam ni Liza ay lumulutang siya. Ang kahihiyan ay napalitan ng gulat at ang gulat ay naging isang di maipaliwanag na pakiramdam ng tagumpay. Nang matapos ang kanta, hinatid siya ni Adrian pabalik sa gilid ng bulwagan. Ngunit bago pa sila makaupo, isang anino ang humarang sa kanila. Si Doña Consuelo. Lumapit ito kay Adrian. Ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay parang yelo. Inilapit nito ang kanyang bibig sa tainga ng anak. Sapat lang para marinig ni Adrian. "You've just declared a war, anak. At sa giyerang ito, lahat ay pwedeng madamay." Apoy! Ang biyahe pa uwi mula sa charity ball ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Doña Consuelo sa tabi niya, tuwid na tuwid. Ang mga mata ay nakatitig sa daan na para bang hindi nito kayang tignan ang sariling anak. Si Catherine naman, na sumabay na rin sa kanila, ay tahimik na humihikbi sa kabilang dulo ng sasakyan. Isang kasinungalingan, isang malaking teatro, at si Adrian ay pagod nang maging parte ng palabas. Pagdating sa mansyon, dumiretso si Adrian sa silid-aklatan. Alam niyang susunod ang kanyang ina. Hindi siya nagkamali. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Consuelo. Isinara ito ng may puwersa. "Ano ang ibig sabihin ng lahat ng yon, Adrian?" Tanong nito. Ang boses ay kalmado ngunit may nagbabantang panganib. "Ang ibig sabihin lang noon ay kung ano ang narinig ninyo, ma." Sagot ni Adrian, sumasalin ng alak sa isang baso. Pagod na akong makita si Liza na tinatapak-tapakan sa sarili kong pamamahay. Isang yaya ang ipinagtatanggol mo laban sa sarili mong pamilya, laban sa babaeng nakatakda mong pakasalan. Humarap si Adrian. Ang kanyang pasensya ay ubos na. Pamilya? O isang negosyo na kayo ang nagpapatakbo? At si Catherine? Matagal nang tapos ang sa amin, ma. At alam ninyo yan. Hindi mo naiintindihan. Tumaas ang boses ni Doña Consuelo sa unang pagkakataon. Ang pangalan ng Villamonte ang nakataya dito. Ang ating reputasyon. At sisirain mo ang lahat para sa isang babaeng walang pinanggalingan. Ang babaeng yon ang nag-iisang totoong tao sa bahay na ito. Sigaw ni Adrian pabalik. Sumugod si Doña Consuelo, palapit sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Kung ganoon, pumili ka, Adrian. Ang mga salita ay tumagos na parang yelo. Pumili ka, ulit ng kanyang ina. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at walang awa. Ang babaeng yan, ang lahat ng pinaghirapan ng pamilyang ito. Ang Villamonte Corporation, ang pangalan mo, ang mana mo, lahat. Isang ultimatum. Hindi makapagsalita si Adrian. Hindi dahil sa nag-aalinlangan siya, kundi dahil sa tindi ng galit na nararamdaman niya. Ang sarili niyang ina ay handang ipagpalit ang kanyang kaligayahan para sa pera at pangalan. Bago pa siya makasagot, nakita niya sa bahagyang nakabukas na pinto ang isang anino. Si Liza. Nakatayo ito roon. Ang muka ay puno ng sakit at pagkakasala. Narinig ang lahat. Nagtama ang kanilang mga mata
Bago ito mabilis na tumalikod at umalis, mas lalong nag-alab ang galit ni Adrian. Tapos na ang pag-uusap na ito, sabi niya at nilagpasan ng kanyang ina. Kinabukasan, habang nag-iisa siya sa kanyang opisina sa bahay, pumasok si Catherine. Wala na ang nag-aapoy na galit kagabi. Ang mukha niya ngayon ay basang-basa sa luha. Adrian, patawarin mo na ako, sabi nito, lumuluha. Hindi ko sinasadya ang mga nangyari. Nagselos lang ako. Hindi umimik si Adrian. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Lumapit si Catherine. Ang mga kamay ay nanginginig. Alam ko nagkamali ako. Pero Adrian, isipin mo na lang sana si Isabella. Hindi niya gugustuhin ito. Hindi niya gugustuhin na masira ang pamilya natin dahil dito. Sa pagbanggit ng pangalan ni Isabella, isang bagay ang pumitik sa isip ni Adrian. Huwag mong gamitin ang pangalan niya, mariin niyang sabi. Ginagamit ko ang pangalan niya dahil mahalaga siya sa akin. Umiyak si Catherine. At may mga bagay kang hindi alam, Adrian. Mga bagay na pinilit itago ni Tita Consuelo para protektahan ka. Para protektahan ang alaala ni Isabella. Natigilan si Adrian. Humarap siya kay Catherine. Ang mga mata ay naniningkit. Anong ibig mong sabihin? Umiling si Catherine. Pinupunasan ang kanyang mga peking luha. Wala. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Ayoko nang magdulot pa ng gulo. Ngunit huli na. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Matapos umalis ni Catherine, tinawagan ni Adrian ang kanyang assistant. Mark, sabi niya, ang boses ay seryoso. May ipapagawa ako sa'yo. Gusto kong imbestigahan mo ulit ang police report tungkol sa car accident ni Isabella. Lahat ng detalye, walang palalagpasin. Ilang oras ang lumipas. Palubog na ang araw nang tumunog ang telepono ni Adrian. Si Mark. Sir, sabi ng assistant sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. May problema. Anong problema? Ang police report ng aksidente ni Ma'am Isabella. Parang may kulang. May mga pahinang nawawala. Isang makapal na folder ang bumagsak sa mesa ni Adrian. Inilapag iyon ni Doña Consuelo na may ekspresyon ng isang general na nanalo sa isang digmaan. Tignan mo yan, Adrian, sabi niya. Ang boses ay walang bahid ng emosyon. Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa babaeng pinagkakatiwalaan mo. Nag-aalinlangan na binuklat ni Adrian ang folder. Sa loob, may mga dokumento na mukhang opisyal, mga police record, mga ulat mula sa korte. Lahat ay nagsasabi ng iisang kwento. Si Liza de la Cruz ay may kaso ng estafa at qualified theft mula sa dati niyang pinagtrabahuhan. Ayon sa mga papeles, nagnakaw siya ng malaking halaga mula sa isang matandang pasyente. Gumuho ang mundo ni Adrian. Hindi ito kapani-paniwala. Ngunit ang mga dokumento ay mukhang tunay. Ang mga selyo, ang mga pirma. Lahat yan ay peke. Sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa sa kanyang ina. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, isang maliit na tinig ng pagdududa ang nagsimulang umusbong. Paano kung totoo? Paano kung nagkamali siya ng pagtitiwala? Peke? Tumawa ng mapakla si Doña Consuelo. Gising, Adrian. Ginamit ka lang niya. Nakita niya ang isang mayamang lalaki na desperado at sinamantala niya ang pagkakataon. Yan ang uri ng tao na ipinaglalaban mo. Tinitigan ni Adrian ang mga papeles. Ang isip niya ay naguguluhan. Ang tiwala na buong-buo niyang ibinigay ay unti-unting dinudurog ng mga itim na letrang nakasulat sa papel. Manako. Liza, habang nag-aayos siya ng mga gamit ni Enzo, isang katok sa pinto ang kanyang narinig. Si Doña Consuelo. Pumasok ito sa kwarto, ang mukha ay seryoso. Walang galit, walang paghamak. Sa halip, ang nakita ni Liza ay isang uri ng malamig na awa. Liza, maupo ka. Kailangan nating mag-usap, sabi ng matanda. Naupo si Liza sa gilid ng kama, ang puso ay kumakabog. Mahal mo ba ang anak ko?
Diretsong tanong ni Doña Consuelo. Natigilan si Liza. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi mo na kailangang sumagot. Pagpapatuloy ng matanda. Nakikita ko sa mga mata mo. At marahil, mahal ka rin niya. Ngunit naisip mo ba kung ano ang kahihinatnan ng pagmamahal na yan? Umiling si Liza. Ang pamilya namin ay hindi ordinaryo, Hija. Ang bawat kilos ni Adrian ay nakatutok sa mata ng publiko. Ang pagpili niya sa'yo ay nangangahulugan ng isang malaking iskandalo. Mawawala sa kanya ang tiwala ng board of directors. Tatalikuran siya ng mga kasosyo sa negosyo. Ang Villamonte Corporation na pinaghirapan ng mga ninuno namin ay babagsak. Ang bawat salita ni Doña Consuelo ay parang patalim na tumataraki sa puso ni Liza. At si Enzo, dagdag ng matanda, ang kanyang boses ay mas bumaba. Lalaki siya sa isang mundong hinuhusgahan siya dahil sa pinili ng kanyang ama. Dadalhin niya ang kahihiyan na yon habang buhay. Huminto si Doña Consuelo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Liza. Kung totoong mahal mo si Adrian, kung totoong mahalaga sa'yo si Enzo, aalis ka. Hindi ko po kaya, umiiyak na sabi ni Liza. Kung mananatili ka, sisirain mo sila, mariing sabi ni Doña Consuelo. Ang pag-alis mo ang pinakamalaking sakripisyo at pruweba ng pagmamahal na maibibigay mo sa kanila. Gawin mo ito para sa kapakanan nila. Naiwang mag-isa si Liza sa kwarto. Ang mga salita ni Doña Consuelo ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Sisirain mo sila. Sisirain mo sila. Alam niyang tama ang matanda. Hindi siya karapat-dapat para kay Adrian. Ang pananatili niya ay magdudulot lamang ng kapahamakan. Sa ngalan ng pag-ibig, kailangan niyang bitawan ito. Adrian. Nakatitig pa rin si Adrian sa mga papeles nang maramdaman niyang may mali. May isang bagay na hindi tama. Tinawagan niya muli si Mark. Mark, verify these documents. Now. I don't care how you do it. Ngunit habang naghihintay siya, isang pakiramdam ng matinding pangamba ang bumalot sa kanya. Mabilis siyang tumakbo paakyat sa kwarto ni Enzo. Walang tao. Pumunta siya sa kwarto ni Liza. Bukas ang pinto at walang laman ng closet. Sa ibabaw ng kama, may isang maliit na papel na nakatiklop. Ang sulat kamay ni Liza, salamat sa lahat. Patawad. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa sahig, tumunog ang kanyang telepono. Si Mark. Sir, confirmed. Ang mga dokumento. Lahat peke. Walang record si Miss Dela Cruz kahit saan. Ngunit huli na ang lahat. Hawak niya sa isang kamay ang pekeng ebidensya at sa kabila ang maikling paalam. Gumuho ang kanyang mundo. Nawala na si Liza. Nang mga sandaling iyon, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalinlangan niyang sinagot ito. Isang nanginginig na boses ng isang lalaki ang narinig niya. Mr. Villamonte, ako po yung dating driver ni Ma'am Isabela. May kailangan po kayong malaman tungkol sa aksidente. Ang hangin sa loob ng maliit na coffee shop ay mabigat sa amoy ng kape at takot. Nakatayo sa harapan ni Adrian ang isang lalaking may edad na. Ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang tasa. Ito si Mang Ben, ang dating driver ng pamilya. Ang taong bigla na lang nag-resign at nawala matapos ang aksidente ni Isabela. Pasensya na po, sir, kung ngayon lang ako lumapit. Simula ni Mang Ben, ang boses ay halos pabulong. Binayaran po ako ng nanay ninyo para manahimik. Tinakot po niya ako, pero hindi na po kaya ng konsensya ko. Nakinig si Adrian. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng bubog na tumutusok sa kanyang puso. Ikinuwento ni Mang Ben ang lahat, na noong araw ng aksidente, hindi lang si Isabela ang sakay ng kotse. Kasama niya si Catherine. Nag-aaway sila. Isang matinding sigawan narinig hanggang sa driver's seat, tungkol daw sa isang lihim
na ayaw ipasabi ni Isabela. At sa gitna ng kanilang bangayan, sa isang kurbada ng daan, nakita ni Mang Ben sa rearview mirror ang isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Nakita niya si Catherine na biglang hinablot ang manibela. "Isang segundo lang po yon, sir." Umiiyak na sabi ni Mang Ben. "Isang segundo lang na nawalan ako ng kontrol. Pagkatapos, wala na." Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Adrian. Isang galit na mas malalim at mas madilim kaysa sa kahit anong naramdaman niya noon. Ang aksidente ay hindi pala aksidente. Ang pagkamatay ng kanyang asawa ay... Umuwi si Adrian sa mansyon na may katahimikang nakakatakot. Ang mga katulong ay umiiwas sa kanyang daraanan. Tila nararamdaman ang panganib. Dumiretso siya sa silid-aklatan. Naabutan niya roon si Catherine, nagbabasa ng isang magazine na para bang walang nangyari. Isinara ni Adrian ang pinto at nilock ito. "Adrian, anong ginagawa mo? Tinatakot mo ako," sabi ni Catherine, tumatayo. "Talaga?" tanong ni Adrian. Ang boses ay mahinahon, ngunit puno ng panganib. Wala pa yan sa takot na naramdaman ni Isabela nung mga huling sandali niya. Namutla si Catherine. "Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kinausap ko si Mang Ben," simpleng sabi ni Adrian. Sa pagbanggit ng pangalan, gumuho ang lahat ng depensa ni Catherine. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaupo siya sa sahig. "Adrian, I didn't mean to." Humagulgol siya. "Nag-aaway kami." Nagagalit siya dahil nalaman niya na may relasyon kami noon. Sinabi niya na sasabihin niya sa iyo ang lahat. Sinubukan ko siyang pigilan. Hinawakan ko ang manibela para itabi ang kotse. Hindi ko sinasadya. Isang kasinungalingan sa gitna ng isang pag-amin. Ngunit sapat na yon para kay Adrian. "Get out," sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Biglang bumukas ang pinto. Si Doña Consuelo may sariling susi. "Anong kaguluhan ito?" tanong niya. Ngunit nang makita niya si Catherine na umiiyak sa sahig at ang ekspresyon sa mukha ni Adrian, alam na niya. "Alam ninyo," sabi ni Adrian, "hindi isang tanong, kundi isang statement. Alam ninyo ang lahat ng ito." "Adrian, anak, ginawa ko lang yon para protektahan ka," sabi ni Doña Consuelo, lumalapit. "Isang iskandalo ang mangyayari. Masisira ang pangalan natin. Si Isabela, wala na siya. Kailangan nating protektahan ang mga nabubuhay." "Protektahan?" Tumawa si Adrian, isang tawang walang saya. "O protektahan ang imperyong binuo ninyo? Pinagtakpan ninyo ang isang krimen. Hinayaan ninyong mabuhay ako sa isang kasinungalingan sa loob ng isang taon. At tinaboy ninyo ang nag-iisang taong nagbigay ng liwanag sa madilim na bahay na ito." Humarap siya sa kanyang ina. Ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Isang malalim na pagkadismaya. Isang pagkawala ng lahat ng respeto. "Hindi pamilya ang tawag dito," sabi ni Adrian. Ang boses ay basag. "Isa itong kasinungalingan at tapos na ako." Tinalikuran niya sila. Ang humahagulgol na si Catherine sa sahig. Ang kanyang ina na ngayon ay natigilan. Ang mukha ay puno ng pagsisisi at pagkatalo. Naglakad siya palabas ng silid-aklatan, palabas ng mansyon. Bawat hakbang palayo ay isang hakbang palayo sa isang buhay na binuo sa kasinungalingan at isang hakbang papalapit sa isang katotohanang kailangan niyang hanapin. Kailangan niyang hanapin si Liza, ang amoy ng basang lupa at ng mga bulaklak ng sampagita, ang unang bumabati kay Liza tuwing umaga. Dito sa maliit nilang bahay sa probinsya, bumalik siya sa isang buhay na simple at tahimik. Tinutulungan niya ang kanyang ina sa paghahalaman. Nagbabasa siya ng mga libro sa ilalim ng puno ng mangga. Pinipilit niyang ibalik ang dating siya. Ngunit bawat gabi, kapag yakap na niya ang unan, iisang munting mukha ang kanyang nakikita.
ang mga ngiti ni Enzo, at sa likod nito, isang pares ng mga matang puno ng kalungkutan at bigat, ang mga mata ni Adrian. Ang bawat pagdidilig niya ng halaman ay tila isang ritual para kalimutan ng isang bagay na pilit bumabalik. Ngunit ang alaala ay katulad ng mga damo. Kahit anong pilit mong bunutin, tumutubo pa rin. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga paso ng rosas, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Hindi ito isang marangyang kotse na tulad ng mga sasakyan sa Maynila. Isa itong simpleng sasakyan, puno ng alikabok mula sa mahabang biyahe. Bumukas ang pinto sa driver's side, nabitawan niya ang pandilig. Tumama ito sa lupa na may kasamang kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Lumabas ang isang lalaki. Hindi ito ang CEO na nakilala niya. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at pantalon. May bakas ng pagod sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Liza dati. At sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog si Enzo. Si Adrian, dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Bawat hakbang ay maingat, na para bang natatakot na baka sa isang iglap ay tumakbo siya palayo. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Walang nagsalita. Tanging ang hangin at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Biglang iminulat ni Enzo ang kanyang mga mata. At nang makita nito si Liza, isang napakatamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng bata. Iwinagayway nito ang kanyang maliliit na kamay, na tila ba sinasabing, "Kunin mo ako." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Liza. "Liza," basag ni Adrian sa katahimikan, ang boses ay paos. "Patawarin mo ako." Hindi pa rin siya makapagsalita. "Patawad kung hinayaan kitang umalis." Pagpapatuloy niya. "Patawad sa lahat ng sakit na idinulot ng mundo ko sa'yo. Nalaman ko na ang lahat, Liza. Ang mga kasinungalingan, ang katotohanan sa pagkamatay ni Isabela. Lahat." Huminga siya ng malalim. "Iniwan ko na ang lahat ng yon. Ang kumpanya, ang mansyon, ang pangalan. Wala na sa akin ang lahat ng yon." Dahan-dahan siyang lumuhod sa damuhan, hindi alintana ang dumi. Isang kilos na hindi kailanman gagawin ng isang Adrian Villamonte. Inilagay niya si Enzo sa kanyang mga bisig at ang bata ay agad na gumapang papalapit kay Liza. Niyakap ni Liza ang bata ng mahigpit. Nilalanghap ang amoy nito na matagal na niyang pinanabikan. Tumingala si Adrian sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo at pag-ibig. "Hindi ko maibibigay sa iyo ang mundo, Liza," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Pero maibibigay ko sa iyo ang buong buhay ko. Hayaan mo akong bumuo ng isang pamilya kasama mo. Isang totoong pamilya. Dito, ngayon." Sa mga salitang yun, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Liza sa paligid ng kanyang puso. Tumango siya, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pag-asa. Tumayo si Adrian at niyakap silang dalawa ni Enzo. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman nilang tatlo ang pagiging buo. Sa huling eksena, makikita ang tatlo na magkahawak kamay na naglalakad sa isang payapang daan sa probinsya, habang ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa kanilang bagong simula. Samantala, sa malayong Maynila, sa isang malawak at walang laman na hapagkainan, nakaupong mag-isa si Doña Consuelo. Nakahain ng mamahaling pagkain, ngunit wala siyang kasabay. Ang tanging kasama niya ay ang malamig na katahimikan ng kanyang gintong hawla. 3 taon na ang lumipas. Ang hangin na nilalanghap ni Liza ngayon ay hindi na amoy ng air freshener ng isang mansyon, kundi amoy ng bagong lutong tinapay mula sa maliit na panaderya sa kanto at ng mga bulaklak sa sarili niyang hardin. Ang bahay nila ay maliit lang, sapat para sa kanilang tatlo. Ang mga pader ay hindi gawa sa marmol, kundi sa kahoy na pininturahan nila ni Adrian
ng kulay puti. At ang bawat sulok ay puno, hindi ng mamahaling palamuti, kundi ng mga larawan ni Enzo, mga drawing nito na nakadikit sa ref, at ng halakhak na umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mula sa bintana ng kusina, tanaw niya si Adrian. Hindi na ito naka-business suit. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong, habang tinuturuan ng 4 na taong gulang na si Enzo kung paano magtanim ng buto ng kamatis sa kanilang maliit na bakuran. Ang mga kamay na dating pumipirma lang ng milyon-milyong kontrata ay ngayoy puno ng lupa. At sa mukha ni Adrian, wala na ang bakas ng bigat ng isang korporasyon, kundi ang ngiti ng isang masayang ama. "Mama, look!" Sigaw ni Enzo, iwinawagayway ang isang maliit na bulate. "Wow! Ang galing naman ng baby ko!" Sagot ni Liza tumatawa. Binuksan nila ang isang maliit na community clinic sa bayan. Siya ang head nurse at si Adrian, gamit ang kanyang kaalaman sa negosyo, ang namamahala sa lahat, mula sa accounting hanggang sa pag-stock ng gamot. Hindi ito nagbibigay sa kanila ng limpak-limpak na salapi, ngunit nagbibigay ito sa kanila ng isang bagay na mas mahalaga, layunin. Isang kartero ang huminto sa tapat ng kanilang gate. May iniabot itong isang maliit na kahon. "Ano yan, mahal?" Tanong ni Adrian nang pumasok si Liza dala ang package. Tiningnan ni Liza ang pangalan ng nagpadala. Halos mabitawan niya ang kahon mula kay Consuelo Villamonte. Nagkatinginan sila ni Adrian. Sa loob ng 3 taon, wala silang narinig mula sa kanya. Nabalitaan na lang nila na matapos harapin ni Catherine ang kaso sa pagkamatay ni Isabela at masentensyahan, lalong naging mapag-isa si Doña Consuelo sa kanyang mansyon. Dahan-dahan nilang binuksan ang kahon. Sa loob, isang simpleng laruang tren na gawa sa kahoy. May kasama itong maliit na card. Nakasulat dito, sa pamilyar ngunit bahagyang nanginginig na sulat kamay, "Para sa aking apo, sa kanyang kaarawan. Consuelo, hindi Doña Consuelo. Consuelo lang, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito katahimikan ng tensyon, kundi ng pag-unawa." "Anong gagawin natin?" tanong ni Liza. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Tumingin ito sa labas kung saan naglalaro si Enzo gamit ang isang lumang lata. "Noong CEO pa ako," mahinang sabi ni Adrian. "Akala ko, ang yaman ay nasa numero sa bangko. Ang dami kong pera. Pero gabi-gabi, umuuwi ako sa isang bahay na walang buhay. Ngayon," tumingin siya sa paligid ng kanilang munting tahanan. Sa mga ngiti ni Enzo, sa mga mata ni Liza. "Ngayon ko lang nalaman kung ano ang tunay na kayamanan." Ngumiti si Liza. Kumuha siya ng isang pirasong papel at isang krayola. "Enzo, halika anak," tawag niya. "Gawa tayo ng thank you card para kay Lola." Lumapit si Enzo at masayang gumuhit sa papel. Isang magulo, ngunit masayang larawan ng 3 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng araw. Kinagabihan, habang natutulog na si Enzo, naupo sila ni Adrian sa maliit nilang beranda. Magkatabi, pinapanood ang mga bituin. "Sa tingin mo, dapat ba natin siyang bisitahin balang araw?" tanong ni Liza. Niyakap siya ni Adrian. "Siguro, hindi pa ngayon. Pero balang araw, ang mahalaga, ang tahanan natin ay dito." Hinawakan ni Liza ang kamay ng lalaking nag-iwan ng lahat para sa kanya. Ang lalaking natutong ang tunay na lakas ay hindi sa pagkontrol, kundi sa pagmamahal. Tumingin sila sa kanilang maliit na bahay, na sa gabing iyon ay tila ang pinakamaliwanag na lugar sa buong mundo. Hindi ito isang palasyo, ngunit ito ang kanilang tahanan. At sa wakas, sila ay tunay na masaya.